If you have diabetes or if you know someone na mayroong diabetes, then this video is for you. Kasi ang pag-uusapan natin today ay mga snacks na pwede para sa mga tao na mayroong diabetes. Kapag kasi ikaw ay mayroong diabetes with or without medication, kailangan palagi mong binabantayan yung kinakain mo. Kasi iniiwasan natin yung mga pagkain na makakapagpataas ng ating sugar level. Kaya yung mga snacks na babanggitin ko dito sa video na ito ay safe na safe para sa inyo. Dahil ang mga pagkain na ito or mga snacks na ito ay hindi makakaapekto sa inyong sugar level. Mga snacks na pwede para sa mga tao na diabetic. Number 1 ay nuts. Iba't ibang klase ng nuts, meron ding iba't ibang klase or iba't ibang grams ng carbohydrates. Kaya ang best options natin ay ang pecan, macadamia, pili nuts, and Brazil nuts. Kasi itong mga nuts na ito, every 100 grams, nagre-range lang ng 4 to 5 grams ng carbohydrates. Pero other things to consider maliban sa klase ng nuts na inyong kakainin ay kung paano ba siya niluto. Yung iba kasi niro-roast siya pero ginagamitan ng oil. And yung oil na ginagamit ay yung mga oil na toxic oils or yung mga klase ng oil na dapat nating iwasan dahil nakakakos itong mga ito ng inflammation na ayaw naman natin mangyari sa ating katawan. Kaya bago bumili ng nuts, make sure na tingnan nyo muna yung ingredients. Kapag ito ay niluto sa vegetable oil, sunflower oil, or yung mga oils pa na highly processed. Kung kakainin natin itong mga pagkain na ito na niluto sa mga processed oils, hindi naman tataas ang inyong sugar level dahil oil naman yun at wala namang carbohydrates yun. Kaya lang, hindi siya makakatulong sa pag-heal ng katawan ninyo. Kaya mas mabuti na every time na bibili tayo ng mga pagkain, siguraduhin natin na yung mga pagkain na ito ay hindi niluto sa mga toxic or highly processed na mga oils. In addition to that, tingnan ulit natin yung ingredients kasi yung mga ibang nuts ay mayroong flavor. Meron yung mga sweet and spicy and sometimes yung spicy, merong halo na asukal yan. Kaya titingnan natin lagi yung ingredients sa likod. Meron ba siyang MSG? Meron ba siyang asukal? Kasi if yes, then huwag po natin bibilhin yung mga brands na yon. Pero kung meron lang naman siyang halong asin, okay na okay yan. Pero best option pa rin kung ikaw na lang yung magro-roast sa bahay para sure na sure ka sa mga ingredients na ihahalo mo. Second na snack na pwede mong kainin kapag ikaw ay may diabetes ay itlog. Kahit na anong klase ng itlog pwede. Kahit balot, penoy, quail eggs, at kahit na anong klase ng luto, hard-boiled eggs, scrambled eggs, soft-boiled egg ay pwede po. Balot at penoy, ito yung sobrang dali lang natin mahahanap sa labas. And sure na sure tayo na clean low carb din ito at walang halo ng mga inflammatory na ingredients kasi pinakuluan lang naman yan. If in case naman na nasa labas kayo at wala kayong access sa Himalayan salt niyo or sea salt niyo, kahit yung asin lang na meron si Manong na nagtitinda ng balot, pwede niyo nang gamitin. Pagdating naman sa suka, sometimes kasi naghahalo sila ng asukal dun sa suka na ginagamit nila kapag naglalako sila. Kaya mas maganda kung mag-skip na lang kayo. Otherwise, pwede pa rin naman kayong maghalo ng suka sa inyong balot, sa penoy. Make sure lang na kayo yung nagtimpla nun. Third option na pwede natin kainin for snacks kapag tayo ay diabetic ay pumpkin seeds. Okay na snacks itong pumpkin seeds kasi meron siyang good source ng magnesium, tapos okay din yung fiber niya, and napakababa ng carbohydrates niya. Kasi every 28 grams ng pumpkin seeds ay mayroon lamang 2.7 grams ng net carbohydrates. Kaya okay na okay siya para sa inyo. Mayroon namang mga nabibili na pumpkin seeds online, pero kung wala kayong idea kung saan siya bibilhin, maglalagay na lang ako ng link sa ibaba. Okay na substitute to, lalo na kung mahilig kayong kumain habang nanonood ng movie or nasa biyahe. Di ba nasanay tayo na kapag nanonood ng movie, kumakain ng popcorn, substitute na lang natin si popcorn with pumpkin seeds. At least mababa pa yung carbohydrates niya. Next is avocado. Para sa mga may diabetes na walang idea kung ano yung kakainin for snacks, isama ninyo yung avocado ninyo sa list. Marami namang ways para kainin ang avocado. Kaya lang sa ating mga Pilipino, nakasanayan natin na gawin siyang unhealthy. Pero ang katotohanan, napaka-healthy po ng avocado. With avocado, makakakuha tayo ng good source ng potassium. And in fact, mas mataas pa yung potassium ng avocado kaysa sa banana. Pero kalimutan nyo na yung nakagawian ninyo na kain sa avocado ha, yung lalagyan ng condensed milk or lalagyan ng asukal. Kasi dahil kayo ay mayroong diabetes, no po sa atin yung mga pagkain na iyon, yung asukal at saka condensed milk. Kung gusto niyo na manamis-namis ang inyong avocado or kung gusto niyo siyang kainin na parang shake or parang ice cream, instead na gumamit kayo ng condensed milk, pwede niyo i-substitute yan with all-purpose cream tapos lagyan niyo na lang ng low carb sweetener. Pwede rin kayong maghalo ng yelo tapos i-shake or pwede niyo rin siyang ilagay sa ref para after a few hours meron na kayong avocado ice cream. Para naman sa mga tao na may diabetes pero miss na kumain ng chocolates, pwede niyo isama sa snack niyo yung dark chocolate. Make sure lang na yung bibilhin niyo na dark chocolate ay 80% pataas. Doon sa mga walang idea kung ano yung brands na pwedeng bilhin, maglalagay po ako ng link sa ibaba. Doon naman sa mga hindi kaya na kumain ng dark chocolate kasi nga napakapait niya or medyo bitter talaga siya, pwede niyo siyang kainin na medyo manamis-namis, effort lang tayo ng konti. Kasi pwede niyo namang tunawin yan, tapos haluan niyo ng sweetener, tapos antayin niyo titigas ulit yan, and manamis-namis na siya. Kaya lang naman natin iniiwasan yung regular na chocolate kasi gawa siya sa napakaraming asukal and sometimes naglalagay din sila ng gatas, so patong-patong yung asukal na meron siya. Pero kung tayo yung gagawa ng sarili nating dark chocolate or papatamisin natin si dark chocolate, okay na rin naman. Pero kung sanay na yung taste buds mo sa 80% or 80 to 90%, meron pang 99% na dark chocolate, then pwede niyo itong ihalo sa inyong snacks. Number 6, aside sa dark chocolate, pwede niyong ihalo sa inyong snacks option ang fat bombs. Dun sa mga walang idea kung ano yung fat bombs, basically para lang siyang chocolate na hinaluan ng coconut oil tapos sweetener. Depende sa panlasa ninyo. Sikat na sikat to pagdating sa mga nagkikito tsaka naglo-low carb pero pwede naman natin itong isama sa ating snacks. Pero dun sa mga may goal na mag-lose ng weight, hinay-hinay sa pagkain ng fat bombs ha. Dun naman sa may goal na mag-gain ng weight or gusto na lang na i-maintain ang weight nila, then the best tong snack na to for you. Number 7, kung kayo ay may diabetes at gusto niyo kumain ng snacks, pwede ninyong i-add or pwede kayong kumain ng chicharon or pwede rin yung butcheron, pwede rin yung chicken skin. Kahit na anong klase ng chicharon, kahit chicharon bagnet pa yan or yung chicharon na yung balat lang, pwede. Kaya lang, things to consider is kung paano ba niluto yung chicharon. Kasi may mga chicharon
chicharon na niluto sa vegetable oil, sunflower oil, or other toxic oils, kaya ayaw natin dun sa mga brands na yon. Meron din yung mga flavored na chicharon na hinaluan ng asukal, hinaluan ng MSG, kaya iwas tayo dun sa mga ganong klase ng chicharon. So hanapin nyo yung mga brands na niluto gamit yung safe na oil na prefer natin sa low carb, and kung meron man siyang halo, make sure na asin lang yon. And number 8 na snacks na pwede nating i-add or kainan kung tayo ay mayroong diabetes ay ang seaweeds or yung mga nori sheets. May mga tao na mahilig magpapak ng nori sheets lalo na yung crispy na nori sheets or seaweeds, okay na okay lang naman yon. Pero pwede nyo rin siyang ihalo or kainin combination with other low carb meals such as yung itlog, at pwede nyo rin yung i-partner sa canned tuna. Ito yung top 8 na snacks na pwede ninyong kainan kung kayo ay may diabetes, kasi mai-assure nitong mga snacks na to na hindi tataas ang inyong sugar level. Pero make sure lang syempre na in moderation pa rin. By the way, dun sa mga walang idea kung anong mga brands yung pwede, maglalagay na lang po ako ng link sa description sa ibaba. Doon naman sa mga walang idea kung paano simulan ang low carb or walang idea kung ano yung mga pagkain na pwedeng kainin or gusto ng reference, gusto ng meal plan, or gusto ng guide kung paano ito gawin, meron po akong ebook na pwede ninyong i-purchase. Ilalagay ko rin po yung link sa ibaba. Dito sa ebook na to, i-guide ko kayo kung paano gawin si low carb from your first week hanggang sa 4th week ninyo. Meron ding mga recipes, meal plan, tapos yung mga list ng mga do's and don'ts, mga pagkain na pwede at saka bawal sa low carb, pero okay na okay din to para sa mga diabetic kasi itong mga pagkain na ito ay hindi po makakapagpataas ng inyong sugar level. So that's it. Thank you so much for watching and have a good day. Bye!